Isang ina ang umuungol sa sarili niyang sanggol. Bakit? Dahil nagiging vampira na siya. Para protektahan ang kanyang anak, literal niyang tinanggal ang mga pangil sa kanyang bibig. Lumipas ang mga taon at itinago ni Nadja ang kanyang sikreto sa ilalim ng isang piluka. Nabubuhay siya gamit ang dugo ng hayop at gumagamit ng espesyal na serum para pigilan ang mutation. Pinalaki niya ang kanyang anak na si Elias bilang isang normal na batang lalaki. Akala nila ay mapayapa ang kanilang buhay, ngunit sinira ng isang paglalakbay sa ibang bansa ang lahat. Nagsimula ang kwento sa isang malungkot na kalsada sa bundok. Pauwi na ang pamilya nang biglang tumirik ang kanilang sasakyan. Si Nikolai, ang asawa, ay nagsuri sa ilalim ng hood ngunit hindi niya mahanap ang problema. Dahil walang serbisyo ng cellphone, sinabihan niya sina Nadja at Elias na maghintay habang naglalakad ito papunta sa isang kalapit na nayon. Wala silang ideya na ito na ang kanilang huling pamamaalam. Lumipas ang isang oras at hindi pa bumabalik si Nikolai. Sinundan ng nag-aalalang si Nadja ang kanyang mga yapak patungo sa isang bahay sa bukid. Ang dugo sa pinto ay nagpadurog sa kanyang puso. Pumasok siya sa bahay at sinundan ang bakas ng dugo papunta sa basement. Bigla, isang lalaking parang halimaw ang tumalon palabas sa kanya. Natisod si Nadja sa dilim at nakita ang bangkay ni Nikolai. Muling umatake ang halimaw, ngunit natakot ito dahil sa pagsikat ng araw. Doon napagtanto ni Nadja na kinagat ng halimaw ang kanyang kamay. Noong una, inakala niyang normal na sugat lamang ito. Ngunit di nagtagal, nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Tumubo ang kanyang matatalas na pangil at nakaramdam ng matinding pagkagutom sa dugo. Sa wakas ay napagtanto niya na nagiging katulad na niya ang mga nilalang na iyon. Upang protektahan si Elias, binunot niya ang kanyang mga pangil, ngunit tumubo muli ang mga ito pagkalipas ng ilang araw. Upang makahanap ng mga sagot, bumalik siya sa bahay sa bukid. Isang matandang lalaki na may tungkod ang lumitaw sa likuran niya. "Pinatay mo ang anak ko," malungkot niyang sabi. Ngunit sinabi rin ni Nadja na kinagat siya nito. Binaril siya ng matandang lalaki at nagsimula silang maglaban. Gusto ng matandang lalaki na pigilan ang pagkalat ng kasamaan, ngunit pinatay siya ni Nadja para mabuhay. Sa bahay na iyon, natagpuan niya ang gamot na pumipigil sa pagkalat ng virus ng vampira. Bago umalis, nagbuhos siya ng gasolina kahit saan at sinunog ang bahay. 8 taon ang nakalipas, kalbo na si Nadja ngayon, ngunit napakalakas ng kanyang katawan. Nakahanap siya ng isang propesor na nangakong pagagalingin siya sa pamamagitan ng pagsasali ng dugo. Dahil sabik na magkaroon ng normal na buhay, tumungo sila ni Elias sa paliparan para sa isang flight papuntang New York. Bago sumakay, tinurukan niya ang kanyang sarili ng serum para manatiling kontrolado ang sitwasyon. Ngunit ilang sandali lamang pagkatapos lumipad, may nangyaring hindi inaasahan. Isang grupo ng mga hijacker ang pinatay ang air marshal at piloto. Sinakop nila ang eroplano at inutusan ng lahat ng pasahero na huwag gagawa ng pagkakamali. Natigilan ng mga pasahero sa takot. Nakahanap si Elias ng taguan sa mga blueprint ng eroplano. Tumakbo siya papunta sa likuran ng eroplano nang hindi nakatingin ang mga gwardya. Nagmadali si Nadja para pigilan siya, ngunit nakasalubong niya ang isang hijacker na nagngangalang 8-Ball. Binaril ni 8-Ball si Nadja at bumagsak ito sa sahig. Papatayin din sana niya si Elias, ngunit pinigilan siya ng kanyang kasama. Ayaw nilang masira ng ligaw na bala ang cabin. Sa halip, kinaladkad nila si Elias pabalik sa kanyang upuan. Walang ideya ang mga hijacker na magigising ang isang halimaw na mas nakakatakot kaysa sa kanila. Kasabay ng matinding pagubo, biglang nabuhay muli ang patay na si Nadja. Siya ay labis na nanghihina. Pumasok siya sa isang trapdoor sa sahig at pumasok sa cargo hold. Nakakita siya ng ilang tuta sa mga travel crate sa sulok. Para mabawi ang kanyang lakas, ininom ni Nadja ang dugo ng tuta. Narinig ng isang hijacker ang ingay at natuklasan siya. Ngunit muling lumakas si Nadja at napatay ito sa loob ng ilang segundo. Matapos inumin ang dugo nito, agad na gumaling ang kanyang mga sugat. Maging ang mga pangil na binunot niya ay tumubo muli. Habang inaabot niya ang kanyang serum, narinig niya ang mga hijacker sa radyo. Lumalabas na sinasadya nilang ibagsak ang eroplano. Gusto nilang sirain ang stock ng airline at kumita ng milyon-milyon sa merkado. Napagtanto ni Nadja na kailangan niyang yakapin ang pagiging halimaw upang iligtas ang kanyang anak. Nagmadali siyang bumalik sa cabin upang hanapin si Elias. Dinala niya ito papasok sa cockpit, ngunit wala itong laman. Nakalak ang eroplano sa autopilot. Bumalik siya sa cabin at nagtanong kung may marunong sa kanila na magpalipad ng eroplano. Itinaas ng isang binata ang kanyang kamay. Sinabi niya na kumuha siya ng ilang klase sa flight simulator. Sinundan niya si Nadja papunta sa cockpit. Ang plano ay hintayin na magparachute palabas ang mga hijacker, pagkatapos ay i-defuse ang bomba at lumapag. Ngunit pagkatapos, muling sumiklab ang sakuna. Natagpuan ni 8-Ball ang bangkay ng kanyang partner.
Sinundan niya ang bakas ng dugo patungo sa cargo hold. Mabilis niyang napagtanto na buhay pa si Nadja. Mabilis na bumalik ang mga hijacker sa cabin. Matapos ang isang brutal na interogasyon, isang pasahero ang nagsalita. Sinabi nila sa mga hijacker na nasa cockpit si Nadja. Para pilitin siyang lumabas, binaril nila ang isang pasahero sa harap mismo ng security camera. Nanatili si Nadja sa kanyang pwesto para protektahan ang flight deck. Mas lalong nagpursigi ang mga hijacker para palabasin si Nadja. Sa pagkakataong ito, tinutukan nila ng baril ang isang batang babae. Bilang isang ina, sa wakas ay nagalit si Nadja. Sumugod siya sa pinto at kinagat ang pinunong si Berg sa lalamunan. Dahil sa takot, napaatras ang mga hijacker at tumakbo para sa kanilang buhay. Habang naghahanda si Nadja na patayin sila, nagsimulang mag-mutate si Berg sa sahig. Mabilis niyang kinuha ang isang kutsilyo at sinaksak si Berg sa puso. Ito lang ang paraan para tuluyang matigil ang impeksyon. Pagkatapos, bumalik siya sa cockpit, ngunit naalala niya ang sarili niyang kondisyon. Hindi niya masisiguro na hindi siya mawawalan ng kontrol at masasaktan si Elias. Sinabi niya sa kanya, tama lang na manatiling nakalak ang pinto dahil ligtas siya doon. Pagkatapos ay ikinulong niya ang sarili sa loob ng banyo. Samantala, natagpuan ni 8-Ball ang tala-arawan ni Nadja. Nalaman niya ang sikreto nito. Isa siyang vampira. Agad niyang sinimulang hasain ang isang kahoy para gamitin ito para patayin siya. Muling nagharap ang dalawa. Nagawa ni 8-Ball na pigilan siya gamit ang isang malakas na UV light. Bumagsak si Nadja sa sahig sa sakit, ngunit hindi pa siya pinatay ni 8-Ball. Sa halip, gumamit siya ng injection para nakawin ang dugo ng vampira nito. Gusto niyang makuha ang immortal na kapangyarihang iyon para sa kanyang sarili. Nang makuha ang dugo, naghanda siyang patayin ito. Sa huling segundo, kumuha si Elias ng baril para iligtas ang kanyang ina. Naisip ni 8-Ball na natatakot ang bata para kalabitin ang gatilyo at patuloy na lumalapit sa kanya. Isang putok ang umalingaw-ngaw habang nagpupumiglas. Lumikha ng butas ang bala na nagdulot ng biglaang pagkawala ng presyon sa cabin. Agad na bumaba ang antas ng oxygen. Nawala ng malay ang binata sa cockpit dahil sa kawalan ng hangin. Sa gitna ng kaguluhan, muling kinontrol ng mga hijacker ang cockpit. Ipinagkatiwala ni Nadja ang kanyang anak sa isang mabait na pasahero na nagngangalang Fered. Sinundan niya ang 8-Ball hanggang sa cargo hold. Nagtago ito sa loob ng isang bulletproof SUV kung saan hindi magawang tumagos ng mga bala. Gumamit si Nadja ng isang metal bar para sirain ang salamin ng kotse. Kinuha ito ni 8-Ball at itinurok ang dugo ng vampira sa sarili niyang mga ugat. Nataranta si Nadja dahil alam niyang ang isang vampira na wala sa kontrol ay isang malaking problema. Nagsalin siya ng alkohol sa kotse at sinindihan ito ng posporo. Ngunit nakita ng co-pilot ang usok at pinaandar ang pampatay ng sunog. Agad na namatay ang apoy. Walang ibang nagawa si Nadja kundi umatras muna. Di nagtagal, natapos ang pagbabago ng anyo ni 8-Ball. Nagwala siya at sinimulang kagatin ang sarili niyang mga tripulante. Hindi man lang siya napigilan ng mga bala. Nalaman ng mga pasahero na isang vampira si Nadja at sinubukang barilin ito. Sinubukan ni Elias na sabihin sa kanila na hindi niya sasaktan ng sinuman. Ngunit gusto lang ng mga natatakot na mga tao na maging ligtas sila. Sumigaw si Elias, "Nay, mag-ingat ka. Papatayin ka nila." Labis na ikinalungkot ito ni Nadja. Lumalaban siya para iligtas ang mga taong itinuturing siya bilang isang halimaw. Isang bala ang tumama sa kanyang ulo at sa wakas ay nawalan siya ng kontrol sa sarili. Nabaliw siya at kinagat ang mga pasahero. Pinatumba din niya ang kawawang si Fered. Sinigawan siya ni Elias na tumigil, dahilan para bumalik siya sa realidad. Bigla, ang mga bagong vampira mula sa cargo hold ay nagsimulang sumugod sa pinto ng cabin. Nagtulungan sina Nadja at Fered para harangan ang pasukan. Habang nagpupumiglas, nakagat si Fered sa braso. Para mailigtas siya sa pagbabago, pinuto ni Nadja ang kanyang kamay gamit ang isang fire axe. Natapos ang isang krisis, ngunit nagsimula ang isa pa. Isang naghihingalong pasahero ang nagbukas ng pinto, umaasang ang isang kagat ay magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ngunit ayaw ni 8-Ball sa kanyang dugo, kaya tinapos niya ito. Ngayon, nagsagawa ang mga vampira ng malagim na pag-atake sa cabin. Nagmadali ang mga pasahero papunta sa cockpit, ngunit tumanggi ang co-pilot na buksan ang pinto. Kung bumukas ang pinto, mamamatay ang lahat. Napagtanto ni Nadja na ang mga halimaw na ito ay hindi kailanman maaaring hayaang umabot sa lupa. Nagpa siya ang grupo na lumapag kapag sumikat na ang araw at gamitin ang liwanag upang patayin ang mga vampira. Pagkatapos, plano nilang pasabugin ang eroplano upang tapusin ang trabaho. Ngunit ang detonator ay nasa mapanganib na kargamento pa rin. Dahil wala ang remote, may dapat na maiwan at mano-manong mag-a-activate ng bomba. Naghanda si Nadja para isakripisyo ang kanyang sarili, ngunit hindi siya pinayagan ni Elias.
Pumasok siya ng palihim sa mga air vent na may dalang UV flashlight at kinuha ang remote. Pabalik na sana, nasira ng isang vampira ang kanyang ilaw. Nagtago siya sa ilalim ng isang kotse, nakulong at takot na takot. Nakita siya ni Nadja sa mga security monitor at ginawa ang kanyang huling hakbang. Hiniling niya kay Farid na alagaan ang kanyang anak. Pagkatapos ay pinatay niya ang traidor na co-pilot at ininom ang dugo nito upang magkaroon ng lakas. Ginamit niya ang katawan nito bilang pain para sa mga vampira at tumakbo papunta kay Elias. Kinagat niya si 8-Ball habang sumusugod ito para sa kanyang anak. Isang brutal na away ang sumiklab, ngunit mas malakas si 8-Ball. Tumalon si Elias at kinutya ang halimaw. Sa sandaling lumapit si 8-Ball, pinindot ni Elias ang trigger at sumabog ang bomba na nakatanim. Dahil sa pagsabog, tinangay ng malakas na hangin si 8-Ball at itinulak siya ni Nadja palabas ng eroplano. Ngunit nagawang makahawak ni 8-Ball sa gilid. Sa kabutihang palad, nagsimulang sumikat ang araw sa abot tanaw. Itinagilid ni Farid ang eroplano upang matamaan ng sinag ng araw. Tinamaan ng sikat ng araw si 8-Ball at agad siyang naging abo. Dahil sa kakulangan ng enzyme ng mga vampira, pinunit ng matinding liwanag ang kanilang mga selula hanggang sa maging alikabok na lamang sila. Ngunit tuluyan nang nawalan ng lakas si Nadja. Ginamit ni Elias ang sarili niyang dugo para gisingin siya. Pagkagising niya, gumapang siya pabalik sa dilim. Sinubukan ni Elias na lumapit sa kanya, ngunit paulit-ulit siyang itinulak ni Nadja. Alam na alam niya ang katotohanan. Hanggat buhay ang kanyang likas na pagiging vampira, ang dugo ng kanyang anak ang kanyang sukdulang tukso. Maya-maya, sinunod ni Farid ang mga utos ng militar at nagsagawa ng emergency landing. Bumaba si Elias sa lubid patungo sa kaligtasan, ngunit inakala ng militar na isa si Farid sa mga hijacker. Hindi naniwala ang koronel sa kwento ng mga vampira kahit isang segundo. Hiniling niya kay Farid na palayain ang mga bihag. Ngunit tumagal ang pag-uusap hanggang sa sumapit ang gabi. Tumingin si Farid sa madilim na kalangitan. Napagdesisyonan niyang oras na para pasabugin ang bomba. Biglang sumugod ang mga sundalo sa lugar. Agad nilang inaresto si Farid. Noon din, sinugod ng mga halimaw na naiwan sa eroplano ang mga sundalo. Ang eksena ay nauwi sa matinding pagdanak ng dugo sa gitna ng kaguluhan. Lumabas si Elias mula sa ambulansya. Tumakbo siya pabalik sa eroplano. Gusto lang niyang makita ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Ngunit nang matagpuan niya ito, nakita niya ang isang wala sa kontrol na si Nadja na nananakit ng isang sundalo. Ang inang lumaban ng husto para sa kanyang pagkatao ay sa wakas ay wala na, nilamon ng halimaw sa loob niya. Sa wakas ay naunawaan ni Elias. Hindi na babalik ang kanyang ina. Kaya, inilabas niya ang nakatagong detonator at pinindot ang buton. Ang buong eroplano ay nawasak dahil sa malakas na pagsabog. Nilamon ng apoy ang mga labi ng eroplano, tinangay si Nadja at ang iba pang mga vampira. Sa huling eksena, nakalaya si Farid mula sa mga sundalo at lumapit siya sa isang sawing palad na si Elias at marahang niyakap ang batang nawalan ng magulang. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.